taimtim po nating damhin, taimtim po nating itanim sa ating puso at kaisipan. Amen po ba? Sa mga nanonood po sa internet, magandang umaga po sa tanghaling ito. Bago ko po pasimulan, ang ating po pagninilay-nilayan ngayon ay ang pagdalisay. Bilang pasyente, tagasunod, alagad, CAPS, ano na nga po ba ang mga pagdalisay na napagtagumpayan natin sa kalooban ng Ama? Amen po ba? Kaya po tayo po lahat. Ano nga po ba yung pagkakaiba nun sa dati po na hindi po natin kilala ang Ama? Di po ba ang tawag po natin pagsubok? Isa lamang po yun, subalit ngayon po na nandito na po tayo sa dambana at natutunan na po natin yung marapat na ang tawag na po natin dun pagdalisay. Kaya sa bawat magbabahagi po dito, pakanamnamin po natin. Ngayon po nais ko pong tawagin ang ating kapatid upang mag-alay po sa atin ng isang awitin. At tinatawagan ko po dito si kapatid na Annalyn Reyes. Palakpakan po natin siya. Muli po ay isang mapagpalang umaga sa tanghaling ito. Hindi na po ba kayo hinihingal? Sa patnubay at gabay ng Panginoon, muli ay makapag-aalay ng awitin. Amen po ba? Napakagandang tema. Nasa tuwi-tuwi na. Wala yatang katapusan yung pagdalisay at pagsubok na yan. Amen po ba? Kung papaano nga pong mga nakarang araw ay ako'y tumindig dito sa harapan, kung papaano nga pong ihinulugpos ng Ama ang aking pagdalisay o ang pagsubok na naturingan. Bagamat hindi ko tuwirang isinambit kung ano po iyon, ano po, ito nga po ay ang pagdalisay kung papaano nga pong sinubukan ng Panginoon kung hanggang saan ang pagkapit mo sa Kanya, kung hanggang saan ang pananalig mo sa Kanya, kung hanggang saan mo tatanggapin yung sa iyo itinuran subalit hindi nagkaroon ng katugunan or karampatang solusyon na wika nga po ay bagamat sinabi niya o tinura na hindi ka pababayaan, subalit pinahintulutan po niya yung pagdalisay na yon upang sa gayon ay tignan ka kung gaano ka na nga ba katapat sa Kanya. Amen po ba? Sa bagay, kung ang ating Panginoon nga po ay sinubukan din naman, ano po? Subalit nang dahil nga po siya ay matibay, matatag, makapangyarihan, hindi siya natalo ng kalaban. Amen po ba? Kaya po yun na lamang po ang sa tuwinang mitiin natin. Ano po? Kung papaano nga pong sa bawat araw ang pagdalisay ay nandiriyan din naman po ang patnubay at gabay ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po, ito po ang handog na awit para po sa inyo na kung saan nga po ang pagsubok. Ito po ang awiting ito, pagsubok. Para po sa inyong lahat, namnamin po ninyo ang lyrics na ito. Niram ko to kay nanay kasi medyo di ko na ma-recall yung lyrics. Ano po? Okay po, para po sa inyo, para po sa ating mga kapatid na nasa internet ngayon. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong maaliw. Bakit pa pumapalakit ang iyong mundong kinagalawan? Ang buhay ay sadyang kanihan, suliran di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya buyahan. Pagkabikot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isiping ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagturusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya bayahan. Pagkabikot, alinlangan,
Kumugulo sa isipan, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isiping ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mayahan. Pagkabikot, alinlangan, kumukulo sa isipan, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isuko at iyong labanan. Ang wika nga po, di po ba sa labanan, sa karerahan man o kanong competition man, kapag tumugot ka, talo ka. Amen po ba? Kung paano nga pong sabi nga po ang Panginoon nagbibigay ng lakas, ng pagtitibay, paano ka nga naman sisidlan kung ikaw anak niya ay ayaw mong tumanggap? Tumutugot ka na, humihinto ka na, tumitigil ka na. Amen po ba? Paano kung ayaw nating lumaban? Paano pa tayo bibigyan ng lakas ng ating Panginoon? Amen po ba yon? Kaya tuloy lang po ang laban. Ano po? Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Maganda po no po. Sabi daw po dun sa kanta, pagsubok lang daw po yun. Kailangan daw po labanan natin yung bawat dumadating sa buhay natin. Amen po ba? Bawat unos, bawat paglakad o bawat pagbigay po sa atin ng Panginoon, pahintulot lang po yun. Lagi po nating tatandaan. Labanan po natin, wag po tayo magpadala. Kasi po, pagka po nagpadala po tayo, magiging mawawala na po yung nasimulan. Sayang po yung mga tinanim, di po ba? Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Isusunod ko pong tatawagin ay isa pong tagasunod. Ating pong palakpakan, si kapatid na Arlene Tubeo. Isang mapagpala at magandang umaga po sa tanghaling ito. Napakabuti po ng Ama dahil napakaganda po ng tema na ibinahagi po sa atin na ating pagsasalu-saluhan, yung pong mga pagdalisay. Totoo nga po na yung pong ibang tao natatakot po na lumapit sa Diyos o yung pong maglingkod sa Diyos, gawa nga po ng habang may kasabihan, may ano po kasi tayo na kung kailan po tayo lumalapit sa Diyos, dumadaan po tayo sa mga pagsubok, sa mga pagdalisay. Subalit ang hindi po alam ng iba, ang kaibahan po ng nasa Panginoon ka, dumadanas pa po tayo ng pagsubok, nariyan po ang ating Panginoon upang tayo po ay tulungan sa ating mga pagsubok o pagdalisay na dumarating sa ating buhay. Di ba tayo pong lahat, wala pong excuse sa atin, hindi po ba? Kumbaga po, sabi nga po, ang mga pagsubok po na yan, kung ihahambing po natin sa pagkain, hindi po ba kagaya ng isang karne? Kapag purong karne po yung niluto natin, hindi po natin nilagyan ng mga ricado, ano po ang lasa ng karne, hindi po ba wala? Kagaya rin po ng gulay, na kahit ano pong pagkain, kung di po lalagyan ng ricado, wala pong lahat lasa. So, ganun din po sa Panginoon. Kung puro tayo po ay dadanas lamang po ng puro kagaligayahan, puro kayamanan, lahat lamang po ng masasayang bagay. Di po ba nawawalay po tayo sa Panginoon? Nakakalimutan na natin ang Diyos. Subalit kapag po tayo po ay dumaranas ng mga pagdalisay, mga pagsubok, mga karamdaman, di po ba tayo ay napapalapit sa Diyos? Sapagkat sa mga oras na yun, wala po tayong dapat lapitan, kundi lamang po ang ating Panginoon. Kung papaanong yun nga po mga pagdalisay, yung mga karamdaman na yun, ang naging kaparaanan po upang makarating po kami sa banal na dambanang ito. Tunay nga po na bago po kami dumating sa dambanang ito, sunod-sunod po talaga ng mga pagsubok ang dumating sa aming buhay.
nagkaroon po ako ng karamdaman na hindi po mapagaling ng doktor. Nalubog na po kami sa utang, gawa nga po ng naoperahan po ako sa bato, yung pong na kumipot po yung daanan ko ng pagkain. Talaga pong puro utang po talaga. Pagdating po ng sweldo, talaga pong wala na pong natitira, kulang pa po sa pambili ng gamot. Tapos po, dumating pa po kami sa point na yung pong nawalan po ako ng anak, namatay po yung anak ko noon, na yun din po yung naging dahilan upang malubog din po kami sa pagkakautang. Na talaga pong sunod-sunod po talaga yon. Subalit napakabuti po ng Ama, sapagkat doon po sa mga pagdalisay, doon sa mga pagsubok na ipinahintulot po niyang maganap na yun sa buhay namin, napakita po niya sa amin kung ano po ba ang kaibahan ng nasa Panginoon ka. Sapagkat nung pong habang ginagawa ko po bilang tao ang kaparaanan upang masolusyonan po yung mga problema na yon, pagod lamang po ang aking kinamtan. Wala pong, sino na po dito yung dumanas na para ka na po talagang namamalimos noon, talaga pong, hindi naman po yung literal na nagha-house to house, pero yung pong naghahanap talaga kami ng solusyon para po makasurvive po sa aming mga pagkakautang at makabayad sa utang. Subalit po, napakabuti po ng Ama nang kami po ay akayin nga sa dambanang ito. Unti-unti po niya kaming tunulungan kung paano po tinura ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching. Na yun daw pong lahat ng mga pagkakautang na yon, unti-unti po na tutulungan po kami ng Panginoon para makabangon. Yun naman po ay nagaganap, unti-unti po. Hindi naman po siya instant. Kumbaga, dahan-dahan pong ipinadarama ng Ama sa kaparaanan niya na hindi ka po, di ba bilang tao po, pag kailangan natin ng pera, isip tayo ng isip kung saan po tayo kukuha ng ibabayad sa utang, kung paano po tayo gagaling sa ating karamdaman. Subalit po nang madako po kami sa banal na dambanang ito, napakabuting ng Ama, sapagkat may isang Apo Conching na kanyang ginamit, na sa bawat pagdalisay po na dumarating sa aming buhay, may nagtutura na anak, laban lang ng laban. Yun po yung patuloy niya sinasabi. Ngayon nga po, kahit po may mga pagdalisay pa rin po, di po ba parang sa eskwelahan po, di ba, habang step by step po yan, pabigat po ng, di ba, parang pahirap po ng pahirap yung mga exam. Kumbaga po, di ba, pag nag-aaral tayo, may exam. Pero ngayon po, ang kaibahan, na madako po kami sa banal na dambanang ito, hindi na po mahirap sapagkat nariyan po ang Ama na palaging nagpapaalala. Nandyan po ang ating Apo Conching na nagbibigay ng lakas ng loob para po tayo ay lumaban. Kaya po ngayon, dumaraan man po kami sa mga pagdalisay, sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Nagpupurit, nagpapasalamat po kami sa Ama sapagkat nariyan po ang buhay na Diyos na nagpapadama sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching na wag po tayong bibitaw. Lahat po ng bagay ay may solusyon. Lahat po ng bagay ipagkakaloob niya sa kanya pong takdang panahon. Wag lamang daw po tayong magmadali. Yun lamang po at patuloy ko pong ibinabalik ang papurit pasasalamat sa Panginoon sa niya po sa amin, sa pagpahintulot niya po na kami po ay makadako sa banal na lugar na ito. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, daig pa po namin ang tumama sa mega loto nang kami po ay makarating sa banal na dambanang ito. Muli po, maraming salamat po at ibinabalik ko po ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tama po ang iyong tinuran. Kapag ka po nanalig ka at nagtiwala sa Panginoon, anumang pagdadalisay na ibibigay sa iyo at pahihintulutan sa iyo, malalagpasan mo lahat to. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya wag po tayong malumbay sa tuwina. Lagi po natin tandaan, ang Diyos ay may magagawa sa atin. Amen po ba? Isusunod ko pong tatawagin upang mag-alay po ng awit sa atin ay si Nanay Mirna. Palakpakan po natin siya. Muli po, dakilang Ama, papuri at pasasalamat po ay alay ko sa iyo sa muling kaloob mong ito na tumindig ako sa harapan at muli ay maging kabahagi ng gawain mong pangkabanalan. Dakila ka, O Diyos, na sa bawat araw ay sinisidlan mo ako ng kalakasan. Kalakasan ng katawan at kalakasan ng higit pang pagtitiwala sa iyo. Kaya po sa bawat araw,
samot dalangin ko, ang karampot at payak na naiaalay ko sa iyong ubasan ay magsilbing inspirasyon sa bawat isang mga kapatid ko. At pawang kahilingan, pangunahan at pagharian mo po ako sa tuwina. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos. Napakaganda po ng tema ng kapatid na Melissa. Nasabi ko pong napakaganda sapagkat ang kanyang tema ay pagsubok at pagdalisay. Parang ganun po. Ano po ang kaibahan ng pagsubok sa pagdalisay? Magbabahagi lamang po ako ng karampot, kaukulan sa mga pagdalisay sa buhay. Para po sa akin, yun pong pagdalisay, yun na po yung pagsubok na pinahintulutan. Amen po ba? Parang sa akin po. Yung pagsubok, patuloy na dumaratal sa bawat araw. Minsan, ang saya-saya mo, karampot na kaganapan, nasubukan ka na. Yung pong pagdalisay, sa ganang aking pagninilay, yun nga po yung mga pagsubok na patuloy pinahihintulutan. Dinadarang, parang ginto, dinadarang sa apoy upang kuminang. Yung po bang pagsubok na patuloy, paulit-ulit na pinahihintulutan. Maraming bagay po sa buhay ko. Una po, sa karamdaman. Dinalisay po ako sa samot-saring karamdaman. At pagkatapos po noon, dinalisay po ako sa aming hanap buhay na mag-asawa na pinahintulutan po kami na mauwi sa wala ang aming pinagpagalan. Pagdalisay po yun, ano po. At ngayon naman po sa buhay ko, nang makilala ko po ang Diyos, dinalisay niya po ako doon sa aking damdamin na nung mga unang panahon na pinagtitiyagaan ako ng Diyos na makilala ko siya at maramdaman ko siya sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching na ginagamit ng ating Panginoon. Sa puso ko po't damdamin, patuloy niyo po akong dinadalisay na nung una, oo, hindi. Oo, hindi. Lalo na po nung pinalad na po kaming hinirang ng Diyos. Doon po sa paghirang sa amin, doon ko po naririnig sa banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo na marami kang isusuko. Amen po ba? At kung saan po sa pagkakahirang sa amin ay napahintulutan kami ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching na manggamot sa pamamagitan ng Espiritu sa aming tahanan. At sa amin pong tahanan ay naranasan ko, doon ko po naramdaman talaga ang lubhang pagdalisay ng Panginoon sa aking katauhan, sa aking kabiyak ng puso at sa dalawa ko pang kapatid. Yun po ay si kapatid na JR, yun po lagi nagbabahagi, at si kapatid na Monet. Dinalisay po kami doon sa kaukulang, parang ayaw na. Parang ayaw na kasi po, kung minsan umaga pa lang po, ang dami na pong pasyente, subalit hindi po maihahambing sa ginagampanan ng mahal na Apo. Ito po'y gakurot lang, napahintulot sa amin ng Panginoon na pagdalisay. Hindi ka pa po nagluluto, hindi ka pa naglalaba, maghihilot ka na. Noon po kasi ang gawain ay mas more po sa paghihilot, paghahaplos. Kaya po, sabi ko sa buhay ko, paano to? Hindi ka pa nagluluto, hindi ka pa naglalaba, may maagang dadating magpapahilot. Kaya po, ayan po, pero galak na galak po ako, kahabig po ng kamay ng Lord of Pardon, At kahit po yan ay balubaluktot, mga anak, kahit ito'y balubaluktot, ang kamay ni Mami, malakas. Amen?
Hindi sa ganang sarili kong lakas. Lakas na pinahiram ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalisay niya sa akin. At yun nga po, sa haba-haba ng panahon, nakapagtagumpay din po. Kahit na ayaw ko na. Parang laging malangis ang katawan. Pag maghapon kang naghihilot, naghahaplos, nagbabanyos din po ako noon sa tahanan namin. Pinahintulutan po ako ng mahal na apo, kami, magkakapatid. Sa hapon, ang init-init, puro lang isang katawan, di ka na makapaligo. Kuminsan masarap kumain kung tuyo o isda ang ulam, di ka makapagkamay kasi marumi yung kamay. Yan po, ilan lang po yan sa mga bagay na sa pagdalisay ng Panginoon ay naging galak ang dulot sa akin. Sa amin po. At pagkatapos po, dinalisay naman po ako sa pag-aatas ng ama bilang nagkaroon po ako ng 3 alaga. 3 lalaki po na, alam niyo po ang mga batang lalaki. Ano anak? Yung mga babatang babae, parang madali silang ano ba tawag doon? Disiplinahin, ano po. Kasi nga po, dumidepende ako sa sarili kong kakayanan. Dinadalisay po ako na parang hindi na po ako tatagal. Salamat po sa Diyos. Nandiyan ang mahal na apo. Nandiyan ang pagtanggap ng mahal na apo sa paggamit sa kanya ng ama. Mayroon po doon sa 3 alaga ko, mayroon pong isang sutil. Grabing sutil anak na pinahintulutan ng Diyos na maging sutil. Nung baby pa po siya, no, bata pa po siya, grade 6. Grabe po. Sinasama ko po sa misyon sa Ilocos, sabi ng mahal na apo, kapatid, magtibay ka. Mahalin mo siya. Sige, sabi niya, isama mo sa misyon. Di sinasama ko po, ano? Pag kami po ay pinalad na makasakay sa sasakyan ng kapatid na pinalad po kaming masakay sa aircon kahit po wala po kaming, kasi po ala kaming pandagdag dun sa kanilang panggasolina, napakabuti po ng Diyos. Marami po, pag nakasakay na po kami sa sasakyan, gusto pa niya, dun siya sa tabi ng driver, dun sa malamig, ang init-init daw po. Samantalang kami naman ay mahirap lang. Di po ba isa ito sa kaparaanan ng Diyos? Pagdating po namin ng Ilocos, nakarating pa po kami ng Baguio, namili po ang mga alagad. Kasama po mahal na apo. Pagdating po ng mga alagad, lahat ng pinamili ng mga alagad, binubuksan po yung mga supot. Hiyang-hiya po ako. Tumutuluan luha ko. Sabi ko, mahal na apo, magtibay ka. Dinadalisay ka lang. Yan po, wala po akong naririnig sa mahal na apo. Kung hindi, magtibay ka. Mahalin mo siya. Alam niyo po mga kapatid, ba't niloob ng Diyos na ibahagi ko? Kasi nung isang araw na nagpapahayag ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo, puro galit, puot kayo sa dibdib. Nananakit pa kayo. Kasi po isang pagpapakatotoo na dumating po sa point na parang punong-puno po ako, hindi ko po mapigil yung sarili ko na natatapik-tapik ko po ng medyo masakit. Subalit, sa kabutihan ng Diyos, sa bawat araw na pakikinig, sa matamang pakikinig sa mga banal na salita, sa pangangaral ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, yung mga pagdalisay na yon ay nararamdaman ko ngayon na unti-unti ko nang napagtatagumpayan. Sapagkat yung sutil kong alaga, nararamdaman ko po na binabago na siya ng Diyos. Bakit po? Sinubukan ko pong magpakababa. Pagkatapos ko po siyang matapik, masaktan, at tinanggalan ko po ng electric fan, pinatay ko ang TV, pinatay ko ang ilaw, at sabi ko, diyan ka matulog sa bahay ng lola mo. Kakainin ka ng lamok. Pamaya-maya po, dumulog ako, nanalangin ako, sabi ko, Panginoon, batid ko, hindi ito damdaming mula sa iyo. Wala pong kamalayan ng kabiyak ng puso, walang kamalayan ng kapatid kong si JR na ganun po ang nagaganap. Kinain ko po yung pride ko, nilunok ko kung paano sinasabing iniluwa at hinimod. Nilapitan ko po yung alaga ko, hinimas ko po, sabi ko, anak,
Hindi mo ba nararamdaman ang pag-ibig ko sa'yo, ang pagmamahal ng Diyos sa'yo? Lumipat ka na, halika na, bumalik ka na sa atin, sabi ko po. Hindi po siya sumasagot, tulo ng tulo ang duha. Marami po kami pinagdaanan, iyak po siya ng iyak, habang ako din ay umiiyak. Purihin po ang Diyos, simula po nung araw na yon, naramdaman ko po ngayon, pag inuutusan ko po siya, sumusunod. Siyempre, hindi ko po mahanap yung mga linis na kamukha nung sa akin. Pag dumating po ako ngayon ng bahay, sa daan pa lang, sabi ko na sa kabiyak ng puso ko, Papa, magtibay ka ha, wag mo na siyang sisitahin. Pagdating mo po, kuminsan nakakalat po yung kawali, yung mga pinagkainan, ano po. Subalit, purihin ang Diyos. Nararamdaman ko po na yung mga pagdalisay sa akin ay unti-unti na pong nakakapagtagumpay. Maraming klase po. Kaya ko po ito binabahagi sa inyo, maaaring hindi lamang ako yung nagdaraan sa ganitong pagsubok, ano po? Pagdalisay. Maaaring kayo po sa inyong mga anak, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong minsan sa magulang, sa kabiyak ng puso. Kaya po, naniniwala ako na hindi nga natin kayang baguhin ang lahat ng bagay sa sarili nating kakayanan. Kung hindi sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Diyos, sa ating pananalig sa Diyos, mapagtatagumpayan po natin ang ating mga pagdalisay. Yun pong pagkawala ng aming pinaghanap buhayang mag-asawa. Ngayon po, salamat sa Diyos. Ang damdamin ko po ngayon, hindi naman tayo talagang may pera. Nang magkakilala tayo sa unang buhay ko, ikaw hindi ko alam, kami yung pinakamahirap na, ang tatay ko ang pinakamahirap sa magkakapatid. Kaya ano yung hahanapin ko? Alam niyo po yung naging damdamin ko? Yung pinahintulutang salapi na yun ay padama lamang ng Panginoon. Pinaramdam lang sa akin yung kung paano magkapera, kung paano makalasap ng sarap, kung paano mangibang bansa. Napakabuti po ng Diyos. Pinalasap po sa akin yan at purihin siya at dakilain. Kahit po muli ay ibinalik niya ako sa simpleng pamumuhay, sa simpleng payak na pamumuhay, sa di ko inaakalang magaganap sa buhay ko, bagamat ang pagdalisay ay walang hanggan, napakaraming bansa po ang niloob niyang marating ko. Kaya po, sabi ko sa Panginoon, salamat sa iyo, Ama. Magpahanggang ngayon, di ko mapaniwalaan na ilang bansa ang niloob mong aming matunguhan. Ito po ay hindi ko ipinamamarali, huwag pong magkasala ang sino man. Kung di ang ibig ko pong ibahagi, ay kung paano ko natanggap, na yaon ay mga pahiram lamang ng Diyos sa akin, sa amin. Pinaranas lamang niyang masarap na buhay. At pagdaka muli ay ibinalik, doon sa simpleng buhay na kung saan ay makikilala ko po siya, na kung saan ay higit ko po siyang mararamdaman, na kung saan kaya po napakabuti po ng Panginoon na sa bawat pagdalisay, naroon po yung magiging matatag po tayo. Amen po ba? Pero ako po, bago po tuwirang itugot ko po ang pagbabahagi, isang pagpapakatotoo. Diyos lamang po ang totoong hindi nagkakasala. Sa kabila po nung ako'y nakapagtatagumpay, naroon pa rin po yung kung minsan dinadaanan po tayo ng panghihina. Salamat anak. Amen po ba? Subalit, ano po ang mensahe doon? Dahil naramdaman natin ang Diyos ay buhay, dahil sa pamamagitan ng mga banal na salita ng Diyos na naririnig natin sa araw-araw ng ating mga buhay, sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, hindi na po nananaig at hindi na po nananahan yung maigting na galit. Amen po ba?
Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Parang itong si kapatid na ito sa tuwing magbabahagi. Totoo po yan. Dati po, pag nagalit ako sa kabiyak ng puso ko, ang liit po ng bahay namin. Ganito lang po yung sala namin. Hindi pa po kami magkadikit. Hindi pa po kami, pag natutulog po kami, ang liit ng kwarto namin. Hindi po kami magkadikit. 2 linggo na po, galit na galit pa ako. Galit, muhi. Lumayas ka, yung mga ganun po. Ang Diyos ay mabuti, maraming anghel. Mayroon pong isang anghel na ginagamit din ng Diyos na magpahayag, bagamat siya ay maraming pinagdaraanan. Siguro po kilala niyo po si Tita Glo. Sa tuwing aakyat po sa harapan, nagbabahagi po siya, mga kapatid, mahalin ninyo ang inyong mga kabiyak ng puso. Magmahalan kayo habang buhay na kapiling nyo. Di po ba't ito'y isang kaloob ng Diyos na maaaring maging gamot sa ating mga pagdalisay? Kaya po, pinahahalagahan ko yun. Bagamat sa bawat araw nakakarinig ka ng mga banal na salita, nandun yung kahinaan. Kaya po sa bawat titindig sa harapan, mataman po tayong makinig. Makakapulot po tayo na mai-a-adapt po natin sa ating mga damdamin. Kaya po ako ngayon, kahit na, halimbawa, nagalit po ako sa kabiyak ng puso ko, mamaya po, pag dumulog ako, wala na po yun. Kaya, purihin ng Diyos. Batid ko po, tinawag ako ng Ama upang mag-alay ng awitin. Subalit, sinamantala ko po yung pagkakataon. Ito po kasi yung udyok sa puso ko eh. Okay lang po ba sa inyo? Na marahil napapansin po ninyo na kapag tinawag ako, nararamdaman nyo na gusto kong magbahagi. Subalit, ayoko pong makuha lahat yung oras. Sapagkat ang Diyos, gusto ng Diyos, lahat po tayo maging bahagi ng kanyang gawain. Subalit sinamantala ko po ngayon, wala pa po ang kapatid na Mami Betchico at Mami Marisa. So siguro po kalooban na ako'y magbahagi. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, patuloy lamang po tayong magtibay. Kung paano yung pag-awit ni kapatid na Ana Libunso, ipaglalaban, hindi po, pagsubok. Mapaglalabanan po natin yan kapag patuloy tayong nakinig sa ating Panginoon. Maraming salamat po. At muli po, nais ko po muling mag-alay ng awitin. Hindi man po ganun kasigurado ako. Ito po, kung pakikinggan po natin, parang awiting pangmundo. Subalit ito pong awiting ito muli ay ipinahatid sa akin kanina pong madaling araw. Muli sa pamamagitan ng katauhan ng ating kapatid na Mami Betchico na ni-request naman po ito ng ating Mother of the House na kung paano sa kabutihan daw po ng Diyos, gusto raw po nila lahat ng akin at lahat ng gusto kong gawin ay gusto kong gawin para sa iyo. Kasi po, sa kantang pangmundo, sa awiting pangmundo, itong awit na ito, nakangahulugang everything I do it for you. Kumbaga po sa minamahal. Kumbaga sa kabiyak ng puso, sa pamilya, parang lahat ng gusto mong gawin sa pamilya mo o sa kabiyak ng puso mo. Subalit, ayon po sa nilalaman nitong pahatid ng banal na espiritu sa kapatid na Mami Betchico, iniba po ng espiritu ang mga liriko nito, kaya po muli po namnamin po ninyo. Hindi po ako sigurado kung maaawit ko po ito ng puspusang kaayusan, subalit hindi po mahalaga yon, kundi ang mahalaga, mabigyan tugon ko po, kahit nawala po si Mami Beth at si Mother, at sila po ang pinahatiran nito, ang aawitan ko po ay ang ating Panginoon, at ang aawitan ko po nito ay ang ating minamahal na Apo Kunching, bilang kinalugdan ng ating Panginoon, at gayon din sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search my heart, search my soul. God, you will be there, you'll be there forevermore. My God, it's not worth trying for.
I can't help if there's nothing I want more. No, it's true. Everything I do, God, I do it for you. Just look into my heart, and you will find there's nothing there to hide. Just take me as I am, take my life. I would give it all, I will sacrifice. God, I know it's what I'm fighting for. I can't help if there's nothing I want more. God, know it's true. Everything I do, Lord, I do it for you. God, there's no love like your love, and no other can give more love. There's nowhere when you are there all the time, all the way. Yeah. Look into your heart, God. My God, it's what I'm fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, God, I will fight for you, and I'll die for you. I'll do everything for you. God, I'll reach for you. God, you know it's true. Everything I do, oh Lord, Lord, I do it for you. Thank you, Lord. Lord, everything I do sa buhay ko ngayon, gusto kong gawin para sa iyo. Salamat po, Ama. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Habang nakikinig po ako doon, nakaupo po doon, tumutulo po yung luha ko kasi parang kinakausap po natin ang Diyos sa pamamagitan po ng pagkanta. Amen po ba? Kayo po ba, naramdaman niyo po ba? Buhay po ba ang Diyos? Maraming salamat po, Nanay. Ang susunod po pong magtatawagin upang magbahagi po sa atin ay si kapatid na Gloria. Palakpakan po natin siya. Buhay ang Diyos. Pagka po sinabi na ang tema po kasi tungkol sa pagsubok at pagdadalisay. Pag po sinabing pagsubok, marami po ako niyan. Pag po sinabing pagdadalisay, marami po ako niyan. Alam niyo po, nakaraang buwan, o itong buwan na to, nakaraan, sabi ko nga lagi ko nga sinasabi talagang ang pagsubok natin kanya-kanya tayong pagsubok na pinagdaraanan. Huwag nating sabihin na, buti pa siya, ganun lang. Buti pa siya, ganun lang. Hindi po. Sapagkat kanya-kanya tayo ng kakayanan. Maaring sabihin mo na yun sa kapwa mo, bakit parang ang gaanon sa kanya? Sapagkat yun lang yung kaya niyang bitbitin. At yun din naman yung kaya niyang pasanin. Ako, bakit ganito? Sapagkat ito yung kakayanan ko Bagamat nahihirapan ako, alam kong kaya ko. Sapagkat
hindi naman po ibibigay ng Ama sa atin kung di natin kakayanin. Sa gabay at kanyang patnubay, mairaraos natin. Noon pong nakaraang buwan, umpisang ko po sa aking anak na sinama ko po ngayon. Kapag po ang pagsubok talaga sa anak, napakahirap, ano po? Napakahirap. Kumbaga sa ano pa, katulad ko po, lagi kong sinasabi, nag-iisa ako. Binabalikat ko yung aking pamilya na isa akong ama, isa rin akong ina. Ako ang nasa akin yung kakayanan na yon. Kaya dapat iyon yung aking pagtibayin sa aking sarili. Ito po yung pong aking naging problema naman, yung pong sa aking anak, na nung nakaraang buwan, sabi niya, Nay, yung aking menstruation hindi tumitigil. Nung nakaraang buwan, nagkaroon po siya ng menstruation na 16 days, 16 na araw. Tapos ito pong buwan na to, halos 1 buwan. Siyempre po bilang isang magulang ka, pagdating sa anak, iba na eh. Hindi mo pwedeng, ang ating sarili, pwede natin yung sarili natin ipagwalang bahala eh. Pero pagka yung sa anak mo na, nandoon na yung talagang ibibigay mo na talagang lahat. Nung dumating po yung nag-mens po ulit siya ngayon ng 16 days, ang sabi ko, ano anak, malakas pa ba? Ika-16 na araw po, medyo humina-huna. Sabi ko, ano lang yan, yung buwan ng regla mo nga, katulad doon nakaraan, 16 days tumigil. Sapagkat nung 16 days po, medyo humina. Sabi ko, wala na yan. Tapos po, nung ika-18 araw, lumakas na naman. Hindi na po ako mapalagay. Nag-text na po ako sa mahal na apo. Sabi ko, Apo, yung pong aking anak, hindi po ako tumitigil yung kanya pong pagme-mens, mag-iisang buwan na. Sabi niya, bakit pinatagal mo na ganyan? Sabi ko, hindi normal yan. Sabi niya, hindi normal yan. Kailangan ipa-check up mo na. Dinala ko po sa OB. Tapos po, pagdating po namin doon sa OB, dahil siyempre po, nagugulo na po ako. Pag upo namin doon sa OB, sabi ko po, kasi ganito yung anak ko. Last month, 16 days siya. Ngayon naman, 18 days na, hindi pa tumitigil. Sabi niya, kasi pagka ganyang bata at saka kuwan, dapat dalhin mo yan sa endocrinologist. Yun yung gumagamot doon sa mga may thyroid. Sabi ko, nag-isip ako, bakit thyroid? Ano ba yung connection noon sa pagbibleeding ng bata? Pumunta ka doon. Araw ng Miyerkules, Huwebes, Miyerkules, nandoon siya sa Castro Clinic. Friday naman, nandoon siya sa Pulilan. Dahil hindi na po ako makapag-antay, dahil siyempre po naalala ko yung kalagayan ng aking anak, maputlang-maputla na po talaga maputlang-maputla na. Nagpunta po ako ng Plaridel. Maghapon po kami ng anak ko, hinahanap po yung doktor. Pero pagdating po doon, wala po yung doktor. Sabi, hindi na dito yan hindi na naggagamot dito yan, wala na. Ngayon, bumalik ka doon sa Castro, meron doon. 2 building yung pinuntahan ko doon sa Pulilan, hindi ko nakita yung doktor. Sabi ko, nasaan kaya siya ngayon? Bumalik kayo sa Castro. Bumalik na naman kami mag-ina doon sa Castro. Pagdating doon, wala na naman. Ang dating daw ng doktor, 28 pa. Yung pong anak ko, siyempre matagal na. Siyempre hindi na po normal yung ganon. Sabi ko, wala ba kayong maibibigay sa akin na doktor? Sabi niya, meron. Eto, puntahan mo kasi ganon. Pinuntahan na naman namin. Hanggang sa nung puntahan namin, pagdating doon, wala. Sabi niya, i-schedule pa kayo. Sige, nagtiis po ako, uwi pa rin kami. Pagdating po doon sa, umuwi na kami, namahinga ako, nag-text ako kay Apo. Sabi ko, Apo, talaga pong, ganyan po Sabi niya, painumin mo ng alokbati, tapos yung talbos ng kamote. Tapos po, sabi ko, sige, pa-check up mo yan. Pa-check up mo siya, dahil hindi normal yan. Dumating na po kami ro sa Castro, dumating kami na 1:00, natignan po kami 7:00 ng gabi. Nagtiis po kami nung anak ko doon. Tapos po, nung tignan po nung endocrinologist, sabi niya po sa akin, ipatest mo ito sa thyroid, ipatest mo ito, lahat po ng ipatetest, meron po yata sigurong 10. Ngayon po, sabi ko, ito may kamahalan to, yung sa thyroid. Pero sa totoo lang po, sa akin pong damdamin, wala po sa kalooban ko yung mga sinabi niya na test. Lumalaban po yung kalooban ko na, bakit kailangan kong ipatest ito? Ang dami po talaga. Sabi niya, sige,
Aantayin ko, ipatest mo. Bigyan ko muna ng pampaampat ng dugo, 3 pirasong gamot. Ang ginawa ko po, pagkayari po namin doon sa doktor na yon, wala po kasing udyok sa aking puso talaga na pasalinan ng dugo, pagano ng dugo, pagano ng dugo. Dahil pagka daw ang gusto po, ipacheck yung dugo, ipa-CBC, kapag 8 or 9, sasalina na, i-confine na eka natin, i-admit na. Pero wala po sa aking kalooban, hindi po ala po doon yung pananampalataya ko. Kaya ang ginawa ko po, sabi ko, anak, tara, punta tayo kay Apo, dumiretso tayo kay Apo. Dinala ko po dito, tapos sabi ko, Apo, ito po yung anak ko namumutla na po talaga dahil sa tagal na po Sabi niya, hindi po niya yung dito niya, sabi, manalig ka, stress lang yan, walang sakit ang anak mo. Kasi ang gusto nga po ultrasound, tsaka i-check ng minom ka ng ganon, minom ka ng ganito. Pinagtyagaan ko po talaga na pinaiinom ng alokbati, tsaka yung dahon ng kamote nilalaga ko. Hanggang sa, nakita ko po yung, sa loob po ng 3 araw, nakita ko na po yung pagbabago na pumula na yung kanyang labi, nawala na sa pagkaputla. Ngayon po, sabi ko po doon sa aking hipag, Ate Susan, sabi ko, paano ba itong si Milen? Kasi hindi nga tumitigil yung pag-ano niya. Sa halip po na pasalin na namin ng dugo, ang ginawa ko po, sabi, dali mo kay Ate Panyang, kay Doktora Panyang po, kasi po, yun po director sa National Children's Hospital. At kung sasabihin niya na ipakompine na siya at salina ng dugo, doon na natin i-confine sa national. Siyempre po, bilang ina, wag po nating sabihin na hindi, nasa Diyos ka. Hindi ka dapat mabagabag. Hindi, nasa Diyos ka. Dapat kayang-kaya mo yan. Wala ka dapat pangamba. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Tao lang po tayo, yan po ang totoo. Na pag dumadating sa atin yung pagsubok sa buhay, nababagabag tayo. Pag dumadating ang pagdadalisay, nag-iisip tayo, sapagkat yun po ay normal sa isang tao na problema ka. Subalit ang kaibahan lang po nung ikaw ay nasa Panginoon, may malalim na pananalig ka sa Diyos, sapagkat umaasa ka sa Kanya. Sabi ko, Diyos ko, may sakit ba ang anak ko? Gumaganyan po ako. Diyos ko po, ituro mo po sa amin, sapagkat hindi ko kayang dali ng anak ko doon at pasalinan ng dugo. Sapagkat yung pong aming kapitbahay, ganun din pong sistema nangyari, nasalinan po ng, hindi ko po kung 7 bag na dugo yun. Parang hindi ko po maano sa sarili ko, sapagkat nananalig ako na walang sakit ang anak ko. Ngayon po, nung hapon po na yun, ang ginawa po namin, nagpunta kami kay Dr. Panyang. Talaga pong ang Panginoon ay ituturo sa inyo. Kaya sa atin pong mga may karamdaman, hindi po pinagbabawal ang magpadoktor, sapagkat sila po ay instrumento ng ating Panginoon. Subalit, sabi nga, anuman ang kanilang talino, mayroong higit na mas matalino kaysa sa kanila. Yun po yung nagkaloob ng talino sa mga doktor. Wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Ngayon po, pagdating po ron, sabi ko, Ate Panyang, dahil kamag-anak po namin, Ate Panyang, kung kailangan na po ba salinan ng dugo ng anak ko? Kung kailangan po, doon na po sa National Children's Hospital, doon na po natin dalhin. Sapagkat, sadya po na ang Diyos ay buhay, itinuturo yung marapat na doktor para sa amin. Yung pong doktor na may pagmamalasakit, yung pong doktor na may pag-ibig, at higit sa lahat, doktor na maka-Diyos. Tinuro po sa amin. Sabi po niya, Ate Panyang, ano ba kasi yung anak ko? Pinahiga yung anak ko. O sige, masakit ba rito? Hindi po. Masakit ba rito? Hindi po. Nahirapan ka bang huminga? Hindi po. Ano naramdaman mo? Wala po. Sabi niya, o sige, ganito. Sabi ko, hindi pa po dapat salina na yan kasi ano na po. Sabi niya, hindi, gagamutin lang natin yan sa bahay. Purihin ng Diyos, hindi po nakumpay ng anak ko. Hindi na salina ng dugo. Sadya po talagang ganoon ang Panginoon. Ibibigay niya kung sino yung marapat sa inyo. Sa tulong din ng gamot, sa tulong ng dahon-dahon na pinainom ni Apo sa akin, sa kanya, pinagtyagaan ko po, nagkatulong-tulong, maayos na po yung anak ko ngayon. Ang sabi ko nga, kaunting-kaunti na lang. Subalit sabi nga, ang paggamot, ang kagalingan ay hindi agad na ibibigay ng Panginoon sa iyo. Subalit sabi ko nga, oo, sa panahon ng pagsubok, nanghihina ako. Gayon din kayo, sa panahon ng pagdadalisay, tila ba pakiramdam nyo, nawawalan kayo ng pag-asa. Subalit, nang dahil sa matindi ng pananalig nyo, alam nyo na may Diyos tayo, na kinakapitan, na may kumakapit na Panginoon sa atin, nananalig tayong hindi tayo pababayaan, at iyon naman yung ibibigay sa atin. Kaya po ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon, sapagkat, sabi ko nga napakahirap, nag-iisa ako ama, ako pa rin ang ina, pag may problema, nag-iisa ako.
Pero sabi ko nga, ang lahat ng ito hindi ko naman kakayanin, kundi siya, yung nagbibigay sa akin ng kalakasan. Salamat sa mga kapatid ko na tinetext ko, ipanalangin niyo yung anak ko, idulog niyo yung anak ko. Salamat sa inyo na kasama kong nananalangin, sapagkat alam ko na ipakakaloob na lubusan ng Panginoon ang kagalingan sa anak ko. Kaya, nais ko tawagin yung anak ko, anak, halika. Halika na. Anak, halika na. Huwag ka na mahiya. Halika na. Anak, halika. May sakit po ba yung anak ko? Eto po yung anak ko noon po talagang putlang-putla na po. Ngayon po wag ka anak mahiya. Ngayon po may kulay na. Sabi ko, anak, tara, sumama ka sa akin. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ngayon po, gusto ko po kantahan namin ng Diyos. Pwede po makahiram ng isang mic. Nahihiya po, ayaw po niya Sabi ko nga po, una sa lahat, yung pasasalamat sa Panginoon. Mabait po kasi yung anak ko na ito Hindi po nagmana sa akin. Yun po, sa dating buhay ko talaga pong mapakawalang hiya ko. Pero sabi nga talagang ang Panginoon ay buhay. Bago niya kinuha yung aking asawa, spiritually, inihanda niya ako. Hindi man financially, sapagkat mahirap po kami, pero hindi po kami pinababayaan ng Panginoon. Patuloy at patuloy na binibigyan niya kami ng anghel para sa buhay namin. Itong anak ko na ito napakatahimik. Alam niyo po, kung natatandaan niyo po, hindi ko alam. Ano yon yung anniversary. Siya po ay 7 taong gulang. Meron po kasi akong CD noon. Dito, nag-concert tayo. Kumanta po siya rito noon. Kaya, anak, huwag ka mahiya. Pasalamatan natin ng Panginoon. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Dinala tayo ng Diyos dito kasi bilang patotoo sa kanila na kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Kahit na kami-kami na lang, dumadaan ako sa bato-bato, dumadaan ako sa matinik, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Saksi ang dambanang ito sa lahat ng mga pagsubok na dinadanas ko sa buhay ko. Sapagkat ang pagsubok ko hindi lang sa bahay, hindi lang sa ibang lugar, dito rin, di po ba? Pero nananatili yung aking katatagan. Bakit? Dahil sa pananalig ko sa Panginoon, na siya ang kumuha sa akin, siya ang humugot sa akin, hindi niya ako pababayaan. Kaya, para sa iyo, Panginoon, ang awit namin ng aking anak. Paano kita mapasasalamatan sa puso mo, sa'kin na ibigay. Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba na ako ay mangako
mananatili ka dito sa aking puso. Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan pa man? Pakiulit po kapatid, nakalimutan na po niya eh. Ngayon lamang ako nagmahal ng tunay sa tanang aking buhay. Sapat na ba na ako ay mangako mananatili ka dito sa aking puso? Paano kita mapasasalamatan? Sapat na bang mahalin lang kita magpakailan pa man? Sabi ko po magpasalamat, nahiya daw po eh. Talaga po yung bata na rin, di po talaga nagmana sa akin eh. Salamat po kay Apo. Tsaka po sa Panginoon. Para po sa aking huling awit, sabi ko nga po, kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, hambing tayo sa isang sinulid na dumadaan sa maliit na butas. Para tayong sinulid na dumadaan sa maliit na butas ng karayom. At hambing din tayo sa isang nanganganak na nagle-labor, na hanggat hindi na ipapanganak yung bata, hindi natin alam ang ating bang paa ay nakalagay sa hukay. Subalit, katulad po nung sa akin, hindi ko po kayang sabihin na malakas ako, kayang-kaya ko. Hindi po sapagkat pag sinabi ko po yan, mapagpaimbabaw at mayabang po akong tao. Sapagkat tayo pong tao'y walang kakayanan lumaban sa mga pagsubok na iyan. Subalit, nang dahil sa ang Espiritu Santo na tinanggap natin sa puso natin, na siya lamang na nagbibigay ng kalakasan sa ating katawan, kung bakit tayo patuloy na nakalalaban. Wala tayong sariling lakas. Wala tayong kapangyarihang taglay. Wala po tayo kahit ano. Wala tayong maaring ipagmalaki sa buhay natin. Meron man tayong salapi, pagdatal ng takda ng ating kamatayan, hindi po natin pwedeng suhulan ng Diyos. Ama, eto ang salapi ko, dugtungan mo ang buhay ko. Hindi po, kundi tanging sa Panginoon tayo aasa. Ang kamatayan natin, kahit sino pa man, hindi maaaring hadlangan. Iglap lang ang buhay ng tao. Kaya't sabi nga, kung papaano ko tinatawid ang bato-batong daan, kung papaano ko tinatawid ang matinik na daan, kung papaano ko tinutulay ang patid-patid na tulay, mayroon sa akin ay nakagabay. Iyon ay ang banal na Espiritu, ang Panginoon na nagmamahal sa isang balo, na walang inaasahan kundi tanging siya. Napakarami po nating pagsubok na pinagdadaanan sa ating buhay. Napakarami. Walang taong hindi sinusubukan. Walang taong hindi pinagtitibay ng Diyos. Higit lalo kung ikaw na anak niya'y tumanggap sa Kanya. Paano mo mapapatunayan sa iyong sarili na ang Diyos nga ang iyong kinilala, na si Kristo nga ang tinanggap mo sa buhay mo? Kung bigyan ka ng kaunting pagsubok, sukon-suko ka na, at ang sabi mo, ayoko na. Sabi ko nga sa Panginoon, Diyos ko, wala akong ginawa.
Wala akong ginawa kundi ang sabihin, Ama, maawa po kayo sa amin, tulungan niyo po kami, tulungan mo po ako sapagkat wala ako inaasahan kundi ikaw. Saan ako uurong? Saan ako susulong? Wala. Kundi ang tanging Panginoon lamang ang tangi kong marapat na panghawakan sa buhay ko. Ang Diyos lang ang tanging kaparaanan, nakikilo sa buhay ko. Sa Kanya magmumula ang kagalingan. Sa Kanya magmumula ang lahat ng iyong kalakasan. Hirap pa man sa buhay. Sabi mo, wala kang kakainin. Kapatid, may anghel na ibibigay ang Diyos sa iyo. Huwag ka lamang bumitiw. Huwag kang mawala ng pag-asa. Patuloy tayong humingi ng awa at habag sa Kanya. Sapagkat ang Diyos na ating tinatawagan ay buhay. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. Hindi siya bingi, kundi siya'y nakakarinig. Nakikita niya tayo sa bawat araw ng ating buhay. Ang bawat pagdulog, naririnig ng Ama. Nasisilayan niya ang bawat pagluha mo, kapatid. Lahat tayo, hindi tayo pinababayaan ng Ama. Subalit, marapat nating pagdaanan ang buhay na ganito. Marapat nating daanan ang prosesong ito sapagkat ang pagtitibay ay hindi isang iglap ay makakamit mo, kundi naroon ang pag-asa na hindi ka pababayaan ng Diyos. Ikaw na may karamdaman, kapatid, huwag kang mawala ng pag-asa. Ano ang mahalagang gumaling sa iyo? Ang katawang lupa mo na uuurin lang sa oras na ikaw ay bawian ng buhay? Ang kagandahan mo na pagtanda mo'y kulubot-kulubot ka na? Ano, mahal na kapatid, ang dapat nahingan mo ng kagalingan sa Ama na dapat pagalingin sa iyo? Hindi ba? Kundi yung kaluluwa, ang katawan mo na mauuwi sa alabok, na uuurin. Walang silbi. Subalit ang kaluluwa mo pag namatay ka, buhay pa rin. Hindi natin alam saan tutungo. Sa impyerno na habang buhay pinarurusahan. Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nalulungkot? Sinasabi mo hindi ka na nakakaramdam ng kagalingan. Sumusuko ka na. Kapatid, anuman ang ating pinagdaraanan, sa Diyos natin itaas na lahat yan. Siya ang kikilos at may kapangyarihan. Bigyan ng kagalingan ang lupa mong katawan. Higit lahat ang iyong kaluluwa. Kaya para sa aking huling awit, nais ko po'y namnamin nyo ang ibig sabihin ng awit na ito. Ang mensahe sa pamamagitan ng awit na ito. Mga kapatid, pakinggan nyo po ang awitin na ito. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavenly laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the yoke I will give you, it's easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Life is not a road test, but my friend, who, if you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavenly laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads, for the
yoke I will give you, it's easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Kapatid ko, ikaw ba ay nalulumbay? O huwag, pagkat sa'yo Ama ay nakasubaybay. Manalig ka, kapatid ko, ang Ama'y di ka pababayaan. Mahal ko, puso mo ba'y tigib ng lumbay na totoo? Oh, sa sakit mo nararanasang di gumagaling ito. Idulog mo sa Ama ito, kagaling ay idadaloy sa'yo. O Jesus ko, buhay ka, dakila ka Ama. Kaming anak mo'y naririto, nagsusumamo, nakikiusap sa'yo. Kagaling ay ipagkaloob mo sa mga anak mo naririto. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Salamat, Jesus. Ama. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Kaya manalig, magtiwala at manampalataya. Ang Diyos ay hindi natutulog. Sabi nga po sa kanta, everything I do it for you. Lahat ay gagawin at may magagawa siya. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod ko pong tatawagin ay si kapatid na Desiree. Palakpakan po natin siya. Isang mapagpalang umaga po, mga minamahal na kapatid. Pagpaumanhin po, mahal na Apo, sa pagbitin ko po sa oras na ito, sa paghihintay po. Hindi ko po lubos akalain na kung paano po, na parang gustong-gusto ko pong makapagbahagi sa araw na ito, sapagkat napakaganda po ng tema ng ating mahal na kapatid. Naroon nga po ako sa labas, sabi ko, magtatago ako, baka tawagin ako ng kumari ko, sabi ko pong ganun. Pero talagang kapag niloob ng Ama, dinatal sa puso mo, kailangan po ibahagi mo. Amen po ba? Kaya po, kahit konti lang po, gusto ko lamang po maisiwalat ang damdaming inudyok sa akin ng ating Panginoon. Ako po, para sa akin, common na po yung mga pagsubok na yan at pagdalisay sa buhay po ng mga tao. Amen po ba? Lahat po naman ng pagsubok kapag binigay ng Ama, maaari po natin niyang masolusyonan at malagpasan. Amen po ba? Lamang po para sa akin, ang pinakamahirap na pagsubok na nagaganap sa buhay ko ay ang sarili ko. Amen po. Nawa mga minamahal na kapatid, pag nilayan po natin, huwag natin pong pagmasdan ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Kung hindi, dapat po nating higit na paglabanan ang pagsubok sa sarili nating katauhan.
Amen po ba? Sapagkat kapag po nasa Panginoon na tayo, siguradong ang sarili po natin ang ating kalaban. Amen po ba? Habang lumalayo ka sa pagkakasala, lalo po yan lumalapit. Amen po. Ako po, hindi ko po kinahihiya na ako po ay hindi naman po talagang mabuting alagad, perpekto, at makatotohanan. Ngunit sa bawat araw po'y nagsusumikap ako na maging makatotohanan at tapat na maglingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po ba na dumarating po sa akin, o siguro po maging sa inyo at sa aking mga kapatid na alagad, ang una po naming kalaban ay ang pagdalisay sa kaisipan. Minsan po ang isip natin talagang maraming pumapasok na marurumi dyan eh. Makasalanan po ang isip natin. Amen po ba? Kaya po, paano po kaya natin ito mapaglalabanan? Sabi nga po, kahit manalangin at dumulog ka sa Panginoon, nagabayan ka at pagharian mula ulo hanggang talampakan, kung ikaw talagang tao ay may taglay ng karumihan ng isip, siguradong mahihirapan ka na paglabanan ito. Amen po ba? Kaya po mga minamahal na kapatid, napakapalad po natin sapagkat nasumpungan natin ang dakong ito. Nakilala natin ang ating pinakamamahal na Apo Kunching. Napagdaka sa pangungusap ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan, maaaring sabihan kang anak, linisin mo isip mo. Amen po ba? At kinikilabutan po ako sapagkat talagang tunay na kapag nangusap ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, talagang magigising ka sa katotohanan na ikaw, kahit naglilingkod ka, hindi ka maaaring maging mabuti at perpekto. Amen po ba? Kaya mga minamahal na kapatid, napakabuti ng Ama, napakabuti ng Diyos. Nag-alay siya ng isang katauhan bilang ating Apo Kunching na tuwirang sa atin ay nagsusumikap at nagsusumakit na maalayan at mapaglingkuran tayo. Sa kabila ng ang tao po'y matitigas ang ulo, matitigas sa mga puso't damdamin, nariyan po siya. Nagsusumikap at nagsusumakit araw-araw, walang tugot, na paglingkuran po ang mga taong pusong bato. Amen po ba? Patawad po sa mga sinasambit ko sapagkat ito naman po'y talagang makatotohanan at realidad. Sabi nga po, kaya nga po meron tayong banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching para po yung puso nating bato ay mapalambot niya. At maaari tayong masidlan ng kababaan. At sa pagiging meron na tayong kababaan, ang ating pong kaisipan, maaari na po nating malimitahan kung ano yung dapat lamang na pumasok. Amen po ba? Kaya po, nawa, mapagnilayan niyo po ang aking karampot na naibahagi sa inyo na wag po nating ikahina yung pagsubok na dumarating sa ating buhay. Bagkus, ang dapat nating ikahina o kung paano natin mapaglabanan ng ating mga sarili. Buhay po ba ang Diyos? Muli po, maraming salamat at isang magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Inaanyayahan na po magsitayo. Maghawak-hawak po tayo ng kamay upang dasalin ang tinurong panalangin sa atin ng Panginoon.